na yan, no? So it's very, very hard kung hindi ka aware, tsaka hindi ka vigilant sa mga nakikita mo online. Pero ang mga bata ngayon, sinasabi nila masyadong pabagsak ang ating assessment. Well, there were studies before na, 'di ba, sinasabi nga 18 million senior high school graduates ang functionally illiterate. But not necessarily dito sa makabagong trend na ito, 'di ba? Itong AI. Baka nga mas adept sila sa ganun, 'di ba? Actually, isang issue din yan na tinatalakay namin, no? Yung education sector natin, Mm. nasa 1970s pang modality, no? Before the internet pa ang karamihan dyan. At saka wag nating titingnan din natin, may mga classrooms tayo na hindi pa internet connected, hindi pa internet ready sa public schools, no? So, paano mo naman gagamitin ang AI kung wala kang internet? So, these are things na dapat action na natin as government, yung broadband connectivity ng bawat classroom. At saka yung curriculum natin. No? Mahirap naman, kaya kunyari, isang reklamo ng mga professors, biglang ang gaganda na ng mga essays ng mga estudyante nila, mas magaling pa Yun sa nga kanila. eh. Kasi pinagawa sa AI. So ang instinct nila is i-ban yung AI. Pero kung ibaban mo naman yung AI, pag graduate nila, di AI illiterate sila. Oo Then, nga, diba? Anong gagawin nila sa mga trabaho? Makakapasok ba sila ng trabaho kung di correct. sila marunong ng AI? So I feel that's an issue na rather than stay in denial, and to be fair, meron namang mga anunsyo na i-integrate na raw yung AI sa classroom, no? By the DepEd, maybe CHED. Pero I feel na Baka ilang mawala ng taon pa yan. baka mawala ng essay, Doc. Baka maging ano na lang, imbis na essay, para malaman na hindi fake ang ibibigay mo. Di ikaw na lang mismo magsalita sa harap ng klase. Baka ganun na. Well, I think about that, no? Sabi nga nila, balik tayo sa oral recitation. Yun, balik nga, no? That that makes sense, pero ang magiging alma naman ng mga guro diyan, ang nako, mauubos yung oras namin kaka-oral, ilan ang Yun. estudyante. So ang solution diyan, hybrid na o mag-oral recitation ka, pero kasama yung AI sa pag-assess. This is the only way na ma-assess mo yung volume of oral defense, no? So I think yan ang ibig sabihin na kailangan na natin ng creativity sa education. No? So So, actually connected lahat yan, from the tama, deepfakes to the tama. education to the laws. Kumbaga one day gumising ka nilang lahat digital na yung buhay eh. Pero kung babalik ka sa classroom, nasa na panahon pa ni Mahomas, may Oo. lolo used to say, talagang wag na tayo magulat na pabagsak ang mga grades ng mga bata. So you see, I hope yung mga nakikinig, yung mga nanonood sa atin ngayon, in this very short conversation about AI, nakikita natin ang mga complexities, hindi lang mula sa politika, edukasyon. Napakasimple, lalo pa pag pinag-usapan pa natin ang mga batas patungkol dito, may hirapan. Hindi ba kayo may hirapan na ipasa ang mga ang mga guiding laws patungkol diyan kung paano ito gagamitin kaya sa inyong pagsasalita sa Kongreso, Doc? Well, ang kagandahan, at least so far sa mga naging hearing na na-attendan ko, open naman ng mga mambabatas natin. They're open to consultation. Bibigyan natin sila ng mga, I guess, mga sound suggestions. Pero on the other hand, I think ang magiging kalaban din natin diyan ang politics, no? Kasi ngayon medyo nagsisimula pa lang yung, I would say, awareness ng Congress about technologies. Pero eventually pwede rin yan mga politika. It's always the problem. For example, yung budget natin, Oo. technology din ang debate, ilalagay daw siya on a blockchain. Pero kung pakikinggan mo yung mga nagsusulong ng blockchain, parang wala naman yatang marunong on how blockchain works. And ang reason is ilalagay sa blockchain para labanan ng corruption. Ay, yun yung problema eh. Hindi lang AI yan eh. It's on many other fronts. So I think ang lesson talaga dyan, kung yung mga marunong sa technology, you have to speak up. You have to step up. Kasi kung hindi, kung ano-ano na lang batas ang maipapasa, baka tayo rin yung magre-regret in the future. Blockchain. Paliwanag muna nila ano ang kayang gawin ng blockchain at ano ang blockchain para Correct. sa bawat isa sa kanila.
Di ba? Dapat mag-imbita kayo ng blockchain expert, sir, para Tama. malinawan eh. Kasi marami na naman ako nakikita na babasa patungkol dyan eh. Pero ni mga kasama nga nila, hindi ba ipaliwanag? O sige, ano nga ba ang blockchain, Aber? Yun lang. Yun lang ang problema. Tsaka for most people, sabihin na lang, hindi ko alam yan. So, titiwala na lang ako dun sa mga Oh, nagmamarunong. yun. Yan ang masakit. Di ba? That's difficult, no? I How mean, can you make di ba? How can you make laws kung aasa ka lang din dun sa nagpapasa? Biro mo, pipirma ka lang. yeah. Well, aminin na natin, marami tayong batas na ganyan talaga. As in literally, pinipirmahan na lang without review. Let's always remember, mas madaling magpasa ng batas kaysa sa mag-repeal ng batas. So, huwag nating papayagan yung mga bad laws, no, to come into Yes. play. At saka babalik ako dun sa awareness. Kailangan talaga aware tayo tungkol sa mga bagay na yan. Well, the nice thing is, nowadays, balik tayo sa AI, nakakatulong din ng AI to explain mga bagay-bagay kasi Tama. connected na siya sa internet. So yun din, yung mga gumagamit ng AI, one of the first things you should do is you should use AI to check kung anong nababasa nyo or anong nakikita nyo. Although may mga small chances din na nagkakamali yung AI, pero kasama yan dapat sa duty ng bawat mamamayan. No? You always validate what you say, what you see. Oo, And then, tama. para sure kayo na, ano bang pinagsasabi nitong taong to? Totoo ba to? And then have the debate, no? Tumawag kayo dito sa station. Sabihin nyo, hindi kami sang-ayon dyan sa sinabi ni kung sino man. Otherwise, wala eh. Pagising mo na lang, nako, ang dami ng mga bagong batas, marami ng mga fake sa videos. Wala ka ng control pag dating sa point na yun. Alright. Very well said. Nako, maraming salamat sa oras mo ngayong umaga, Sir Dominic. At ingat po kayo palagi and thank you. Thank you po, sir. At saka sa ulitin.